nagsasaliksik. Kailangan mo ang personal na komunikasyon sa Diyos. Amen. Amen? Ikaw mismo ang magsalita sa Diyos. Panginoong Diyos, babasahin ko ang Ebanghelyo. Gusto kong makausap ka. Amen. Hindi ka mabuti. Pag nagpe-pray ka, kinakausap mo yung Diyos. Amen. Pag binabasa mo yung kanyang salita, ang Diyos naman nakikipag-usap sa iyo. At sabi niya, ang pangako niya, ako ang magpapakilala sa iyo. Amen. Amen. Hindi na yung katabi mo, kasi yung katabi mo, kung pwede pang magkamali yan. Amen. Bukas makalawa, mali na sabihin yan. Paalala, pag nagugutom, hindi pa nagkalusan na, nagduduloy niya. Ano yung pastor? Mabuti na, iba talaga naman, handa talaga yan, kahit gutom yan. Fasting yan para kay Lord. Para natin ang Panginoon. Hallelujah. Inuunang pakainin ang puso bago ang tiyan. Amen? Ano ba mataas? Puso o tiyan? Mas mataas ang puso. Ibig sabihin, unahin natin ang puso. Seek first His kingdom and His righteousness. Amen. And then all these things shall be added unto you. Amen. Amen? Bibigyan naman sa iyo lahat ang kailangan. Bakit hindi mo binigyan eh? Yung mga ibon nga, wala naman trabaho, kumakain yan eh. Amen. Yung pusa nga, binubuhay niya yung kanyang mga anak na kahit iniwan siya ng kanyang asawa eh. Amen? Amen. Wala naman trabaho yung pusa na yan eh. Biyaya ng Diyos, kaya nabubuhay yung mga yan. Ang sabi ng Diyos, kayo pa? Mga anak pa. Mga anak ko. Wala ka pang bayad sa hospital, ako magbabayad. Amen. Ang bill ko 116 sa hospital, ang bill ng anak ko 124. Magkano lahat? Abay, may 200 yun. Saan kami kukuha pambayad ng gano'n? And God will provide according to His riches and joy. Labas kami ng hospital, ano na yung binayaran na, sumagot na sa insurance ng binayaran na lahat ng aming bill para gusto pang bigasan ng mesa sa kama. Ang ganda-ganda kasi ng kama. Automatic. Tataas na, oh. Tapos may lamesa, mahabang mga ganun, yung lamesa. Pambirang lamesa, letter C, pag ano, no? Na St. Luke. Igagano na lamesa siya, nasa harapan mo na. Sipin mo, tapos lalagay pagkain. Yung nasa kama ka, breakfast in bed. Oh, sarap naman yun, ha? Lunch in bed. Dinner in bed. Sipin mo, sabi ko, parang ayaw pa umalis dito. Aircon, sarap tulog, no? Walang problema. At wala kasi na makikita ron eh. Puro ikaw lang at yung asawa mo. Di ba? Sarap. Oo. Alam mo, pag ang asawa mo, tinitigan mo, lalong gumaganda. Amen. Minsan nga, alam mo, nung mag-asawa kami, nung bago kami, ang ganda-ganda talaga ni Pastoran. Maganda. Pagkatapos, sabi naman sa akin ng gantao, ba't ganyan? Ang ganda ng nakuha mo, ba't ikaw hindi yung mukha mo? Mukhang kabayo. Sabi sa akin, diba, may mukha pa rin, diba? Pero nung ako'y mga born again, sabi ko, bakit naman ganun binigay sa akin ng Diyos? Sana naging kamukha ko na si Lito Lapid. Fernando po Jr. Diba? Ano sinabi ng Diyos? Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at larawan. Hoy, kamukha ko ang Diyos! Hallelujah! Praise the Lord! At hindi nagkamali ang Diyos sa paglalang sa akin. Yung ilong wala dito. Oh. Ano kaya kung yung nandito ang umahaba at yung itong buhok natin hindi umahaba? Tapos yung balbas ang nakahaba. Tapos yung kilay umahaba ganun, no? Hindi nagkamali ang Diyos. Pag nabunutan ka ng ngipin, tumutubo ka. Pag wala na parang matanda ka na nabunutan, may pustiso pa. Hindi nagkamali ang Diyos. May ilong ka, amen? At iba-iba tayo ng klase ng ilong. Isipin mo naman yan, ha? Mapalapintas lang ang tao. Sabi, wow, ang ganda ng ilong mo. Tamos. Sabi ng Amerikano, wow, ang cute ng ilong mo, pango. Sana ganyan ilong ko. Oh, doon sa Hong Kong, yung doon kami, yung mga putiron. Alam mo, maghapon doon sa beach. Ganyan, oh. Nakabra lang ako. Pagkalipas ang mga 3 oras, taob naman. Sabi nila, mabuti pa yung mga Pilipino. Ang ganda ng kulay. Sabi ng mga Pilipino, buti pa naman yung mga Amerikano. Puti! Yan ang pa-instringents. Alam mo yung mga Kristyano yung walang kakontentuhan.
ang tao'y nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan at ayon sa kanyang wangis. Amen! Palakpakan natin ng Diyos! Bago ako matulog, tinitignan ko yung mukha ni Pastor. Ganda talaga ni Pastor. Susubo na lang. Ang ganda lang naman. Hindi nagtagal, alam mo, yung ganda niya, nahawa ako. Pag may nagsabi pangit din, Pastor, sabi mo ha, ngayon, gwapo na si Pastor. O yun, nag-image sila. At tingnan mo, mamaya punta sa ano, kain tayo. Alam mo, totoo, kapag ikaw ay masama ang ugali, ikaw ay mukha ng demonyo. Ay, yun ang sinusunod mo eh. Pag si Kristo ang sinusunod mo, mukha ka ni Kristo. Kaya kami kantaan tayo. Oh, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Kita mo yung ibang tao, pag lagi iniisip, pera mo ang pera. Amen? Pero ang taong laging iniisip si Kristo ay nagiging kahawig niya si Kristo na ibabalik ang dating wangis ng pagkakalang ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Tingnan mo yung mga may Kristo sa puso, laging nakangiti yan. Amen? Yung walang Kristo, laging nakangiti. Anong walang natin na nato? Yung nakananana. Pero yung may Kristo sa puso, laging masaya yan. Kaya, minsan, nagtitinda kami ni Pastora. Sabi ng binata, magkano t-shirt nyo? 65. Balot nyo ito. Binalot. Binigay sandaan. Sabi ng Pastora, sukli nyo. Di bali na, pangalan nyo na lang ang sukli. Yeah! Sabi ko sa kanya, Mister, hindi ko binibenta yung aking asawa. Ay! Sorry kuya, kala ko magkapatid kayo. Kita mo, magkamukha na kami. Alam mo, mahalin mo yung kapatid mo, mahalin mo ang asawa mo. Nilalang ng Diyos yun. Ano mang kasalanan niya, patawarin mo na. Kasi ito ang bagong utos. Dito'y makikilala kayo na kayo ngayon tunay na mga nagad ko. Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Palakpakan natin ang Diyos. And the grace of the Lord Jesus Christ be with you all. Mga kapatid, saan tayong pasasakot ngayon? Sa luma? O bago? Pag luma, lumang pagkatao. Pag bago, bagong buhay. Amen po ba? Sama-sama tayo magbasa. Romans chapter 6, verse 14. Romans 6:14, ganito ang sinasabi, mga kapatid. Babasahin ko na. At ang sinasabi dito, Romans chapter 6, verse 14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Amen! Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. We are not under the law of Moses, but now, we are under the grace of Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating Diyos. Kanina pa nagpapasako? Kay Lord. Kay Lord. Baka meron dito mga sabadista, masugid na tagasunod sa utos ni Moses yan. Magbago ka na, kapatid. Kung ikaw sabadista, nanonood ka sa YouTube ngayon. Magbago ka na, pasakop ka na sa biyaya ng ating Kristo at huwag na sa utosan ni Moses. We are not under the law, but we are now under the grace of Jesus Christ. Yan po sinasabi sa Romans chapter 6, verse 14. Amen?